Bakit marami nagko-comment ngayon ng The World is Healing? Pare, dahil yung sa pagkaba ni Rendon sa Facebook. Last week, kung maalala nyo pare, binan ng TikTok si Rendon. Okay, binan siya. Yung account niya, naban na. So, nag-rant siya about doon sa pagkaba niya sa TikTok. And today pare, 9 hours ago, nag-post si kami.com.ph. Sabi sa caption, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Humingi ng pasensya sa kanyang mga taga-suporta si Rendon Labrador sa pagkawala ng kanyang Facebook. Maging siya niya ay di makapaniwala at nagulat din. Yung mga photo dito, in-upload sa Instagram ni Rendon. Di ko alam kung permanent pero feeling ko pare. Feeling ko permanent kasi after nito, kung halimbawa makagawa man ng bagong Facebook si Rendon, feeling ko i-report ulit pare. Alam mo yun, merong kasing isang grupo talaga na nag-report men. So kapag gumawa si Rendon, feeling ko i-report nila, lalo ngayon na napatunayan nila na kapag ni-report nila yung isang page is nadidelete talaga pare. Sabi ni Rendon sa Instagram niya, Pilipinas, I will be back, stay motivated. Pasensya na sa lahat ng mga taga-suporta natin at kasulukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mensahe ngayon. Kaya mag-upload daw siya ng statement niya sa YouTube niya pare. Pero up pa ngayon yung Instagram niya. Medyo delikado na rin siguro yung Instagram niya kasi yung Instagram niya pare, yung Instagram kasi connected siya kay Facebook, isa lang yung owner niya or kay Meta. Ito pa isa. Update, as of today 12 noon September 7, 2023, binura na ako ng Facebook sa Facebook ng Pilipinas. Official statement will be uploaded in my YouTube channel soon. Ngayon, check natin yung YouTube ni Rendon. Wala pa siyang upload. So, hintayin natin sa mga susunod na araw yung upload niya kung ano yung magiging statement niya regarding dito. Magagalit ka eh. Kasi ang nature ng tao, hindi mo maiintindihan kapag hindi mo pa napapagdaanan. Ang nakakaintindi lang sa akin, yung mga naranasan na, yung mga experiences na nangyari. For example, broken-hearted ako. Iniwan ka. So, nakaka-relate ako sa tao na to. Kasi, totoo lang pare, napakagulo na sinasabi niya dito. Sa totoo lang sarili ko opinion, napakagulo niya dito. naramdaman ko yun eh. Posts apparently where you were attacking people like Michael V, for instance. Coco Martin, Lea Salonga, Vice Totoo yan. Hinatake niya pare, makitaan niya ng napakaliit na butas yung tao men. Doon siya magpe-penetrate pare. Doon niya ipe-penetrate para may masabi siyang negative do sa tao. Pero pag tinignan mo in general, hindi naman siya talaga totally negative. Ilan lang yung mag-a-agree sa kanya. Tingin niya kasi mali, pero hindi kasi mali eh. Hindi siya mali hindi siya totally mali pare. Mali lang sa paningin ni Rendon, kaya't niya tinatama. Pero hindi talaga totally mali yung lahat ng sinisita niya. Meron siyang tama, meron naman tama. Pero para sa akin, majority talaga mali eh. Alam mo yun? Yung kay Michael B, kay Coco Martin, napakalit na bagay nun pare. Bago niya sitahin yung mga ganong bagay, especially yung kay Coco Martin, yung sa nagta-traffic daw, nag-aagulo. Bago pa naman maggano si Coco Martin, talaga namang meron ng industry ng film sa Pilipinas eh. So, natural na may naabala sa ganun pare. And part ng industriya yun. Proseso mo, curious ako. Kasi ako rin, medyo social media rin ako eh. Bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang effect nito? Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, popost mo ba agad? Popost ko agad. Magre-research ka muna. Hindi na. So, reactive ka. Kung ano talaga dito siya, tingin ko talaga dito nagalit yung tao eh. Kasi ang sabi niya, parang hindi niya na pinag-iisipan. Basta post lang agad pare. Di bali kung makasakit. Di bali kung hindi talaga niya naintindihan yung sitwasyon. Basta once na naisip niya, ipopost niya. Nasobrahan sa lag-motivated. Hit or miss talaga hit or miss. Pero minsan, di ba, may mapopost ka online, mag-viral na, pero yung apology mo hindi mag-viral. Kumbaga, nagkamali ka na dito. Totoo yan, pare. Yung engagement, so hindi rin, kumbaga hindi mo makakorek talaga. Hindi naman importante na makonvince mo lahat ng tao. Ang hindi nga importante na makonvince, hindi nga nakita yung apology mo eh. So sa tingin ng tao pare, kung ano yung sinabi mo, yun yung nakatatak sa kanila. Kunyari, nasiraan mo na yung tao. 1 million views. Tapos binawi mo, 1,000 views. Piling mo may tatama po sa 99,000 na nakakita nung first video nyo. Siyempre hindi. Ang pananaw ko kasi hindi ko naman hawak yung isip ng ibang tao. Kung maniniwala ka sa akin, edi good. Kung hindi naman, okay lang. Tsaka yun, dun pa nag-trigger pare. Yung mga hindi naniniwala kay Rendon, parang nagkaroon yata ng group
sa Facebook or something na ano. Basta may nagbuo ng group para i-report yung Facebook page ni Rendon. So ganun na nangyari. After nitong interview, ilang araw lang, nabuo siguro yung group na yun. Ayun ang tingin ko nabuo yung group na yon tapos na-report si Rendon. For ilang araw yon. Hindi naman one day reporting lang yon. Ilang araw siguro siya minamass report. Hanggang sa nakita na ni Facebook, AI na kasi ngayon men. AI na yung nagdi-detect ngayon kung meron kang nagawang violation. Hindi na talaga totally ma-check ni Facebook sa sobrang dami ng user. So ang mangyayari, ang dami ng user, Tagalog pa. Alam mo yun, sobrang hirap i-AI ng Tagalog. Kaya nagre-rely na lang si Facebook, yung AI ni Facebook, sa mass report. Or kapag maraming nagre-report sa isang page. Kasi kapag English men, mas madali siyang i-detect ng AI Kasi yun talaga yung general language ng AI. Yung logic niya nakabase sa English Bihira yung sa Tagalog. Feeling ko hindi na rin siya makakabalik sa Facebook Sa mga paniniwala ng ibang Bukod sa hindi na siya makakabalik sa Facebook, baka pati Instagram niya madamay. Tapos kung magfo-focus man siya sa YouTube, malamang yung group na yon mag-focus din sa YouTube pare. So hindi ko alam kung makakataas pa dito si Rendon. Ang hirap na nung sitwasyon niya. Naalala niyo yung kay Andrew Tate nung kinancel siya ng lahat ng platform? Twitter ang una nagbalik sa kanya. Ang nangyayari, puro re-uploader na lang ni Andrew Tate yung na lumalabas na video. Yung kay Andrew Tate kasi meron siyang community sa Discord. Kaya madaling maglabas siya ng clip doon, maglabas siya ng clip from podcast. Doon yung mga tao doon yung magdi-distribute sa lahat ng platform. Hindi kasi kayang iban lahat ng tao doon. Tapos yung Totoo yan, mas marami yung kay mas marami yung kay Tate. Tsaka solid community yun men. Kung titignan mo men, yung kay Andrew Tate, handa pang makipag-boxing yun. May ganun silang event sa community nila Handang makipaglaban para patunayan yung sarili nila kay Andrew Tate. Dito men, parang walang magtatanggol sa kanya sa ganung level. Hindi ko lang sure pero feeling ko lang men, walang ganung klaseng fanbase si Rendon. Ayaw ko i-follow ng tao, naiinis sila. Kinakancel pa nga ako Okay lang yun sa'yo? Okay lang sa akin. You okay lang. also Okay lang pala. Yun ang nangyari. So yun men, maraming salamat sa mga nanood. Yun yung tungkol sa pagkakaba ni Rendon sa Facebook, sa TikTok, and hindi natin alam kung may mga kasunod pa na platform. So maraming salamat sa nanood and see you